Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell, nagpapaabot muli ng isang paninindigan at pamamahayag sa pamamagitan po ng ating pong YouTube media channel, ang Kawal ng Demokrasya. Mga kaibigan, hindi po natin masisiguro na lahat po ng mga nakikinig po sa atin ay magiging kakampi. Hindi ko po inaasahan yan. Siyempre, Pilipino ay parati pong hati. Basta ako po, ang paninindigan ko ay hindi ako kasama dyan sa dating kultura o kultura ng mga ilang DDS o kultura ng Maka Marcos. Na pag ikaw ay anti-Duterte, sabi nila, bayaran ka ni Tambaloslos, bayaran ka ni Marcos. Pag ikaw ay anti-Marcos, sabi nila, bayaran ka, pareho ka ni Banat Bay, pareho ka ni Maharlika, at mga marami pang daan na mga vloggers na binabayaran po ng Duterte camp ng Chinese money. Wala po akong pakialam dyan. Hindi po tayo maapektuhan ng opinyon ng iilan. Ang importante, tayo po ay alagad ng demokrasya. Ang importante, pananagutan ko kay Allah. Yan po aking pagbati. Bismillahirrahmanirrahim. Ang ibig lamang po sabihin eh, sa ngalan po ng poong Diyos na pinakamahabagin, pinakamakapangyarihan, pinakamaunawain sa lahat. Para po bang pag tayo ay nagsasalita o resource person ay inimbita sa Quadcom o sa Senate hearing, sila ay pinapasumpa at sinasabing swear the truth, nothing but the truth. Na ako ay sumusumpa na aking sasabihin ay pawang katotohanan at walang iba kundi katotohanan. Kawaan sana ako ng poong Diyos. Hindi po tayo nasa Senado, hindi po tayo politiko, hindi po tayo manunumpa para magsinungaling. Tayo po ay nagsasabing lahat na namumutawi sa ating labi ay may basbas ang poong may kapal. Kaya nagsasabing tayo raw po ay bayad ni Tambaloslos. Abay, wala po epekto sa akin yan kasi hindi po ganyan ang pagkatao ko. Marami po tayong subscribers. 1980 pa, sinusundan na po tayo. Ang tagal na yun, mga 33 years old, years na. Abay, nagkikita-kita po kami. Meron po isang matandang kaibigan nung panahon pa po ng dekada 80. Abay, nakasunod po sa akin sa Plaza Miranda. Siya po ay medyo mukhang matanda na. At siyempre, porque kaidaran ko yan, medyo nagpapatanda-tanda rin tayo ng konti. Ganun pa man, ang ibig ko po sabihin ay nakatala na ang aking pagkatao sa consciousness ng mabubuting tao, ng tao na kilala po sa akin. Ngayon, pagka meron mga Duterte na nagsasabing, imposible yan, bayaran yan, kaya matapang yan eh. Backup yan ng CIA, backup yan ng mga Muslim, backup yan ng mga komunista, backup ng NPA. Hindi po nakaka-apekto sa akin yan, sapagkat ako po ay backup talaga ng katotohanan at backup ako ng mas maraming Pilipino na naniniwala sa bayan. Mga kaibigan, ito pong ating nilunsad kahapon, nag-usap-usap muli kami ng mga kapwa ko revolusyonaryo na sila kasamang Jolad Santos, dati pong editor, publisher ng The Filipino Reporter noong dekada 2000, early part of 2000. Si Ginoong Tom Agulto, isang literary writer at kapwa po natin Makata. Kasama po natin dito sa ating pong nilulunsad o binubuong People's Congress.
Ano po itong People's Congress? Ito po ay Kongreso ng mamamayang Pilipino na ang bumubuo ay kayo at ako at ang ating pong mga kasamahan. Wala po tayong sweldo, wala tayong pundo, wala po tayong political party, hindi po ako nagplaplano ng party list, hindi po tayo, kundi tayo po ay nagbubuo ng mga Pilipinong matitino. Para maging miyembro po kayo, hindi kayo pwedeng kayo ay DDS. Paparusahan namin kayo pag kayo sumali rito. I-ostracize kayo. Ibig sabihin, hindi kayo bibigyan ng puwang. Pero pag kayo ay nagpakita ng inyong prinsipyong makabayan at makatotohanan at hindi politically, maliciously back up by any party or any person, baka tanggapin po namin kayo. Isa lamang kwalifikasyon, magiging makabayan at magiging makatotohanan, higit sa lahat, magiging maka-Pilipino sapagkat ang People's Congress, binubuo po namin to sa 3 kadahilanan lamang. Hindi po namin kaya maraming problema ng bansa. Una, anti-corruption. At pag sinabi mo anti-corruption, kalaban mo buong Kongreso, kalaban mo buong Senado, kalaban mo ang Supreme Court, kalaban mo ang milyong mga Pilipino sapagkat milyong mga Pilipino ay corrupt from barangay captain, traffic enforcer, hanggang senador, hanggang justice of the Supreme Court. Makurakot po yan. At hindi po natin isinasantabi ang posibilidad na totoo ang mga binibintang kay Speaker Romualdez na sinasabi nilang tambaluslos. Naghihintay po tayo ng mga ebidensya. Hindi po makakaligtas yan sa kris ng kawalang demokrasya. Pero yan pong bilad na bilad sa kawalang hiyaan, pareho nila Robin Padilla, si Jingo Estrada, Escudero, Bato de la Rosa, Bongo, yan pong mga Villanueva, Judas is Lord, at kung sino-sino pa, abay uunahin po yan ng People's Congress. Ano po ang ating pong pangunahing gagawin? Kami po sa People's Congress ay maglalabas ng isang one-page manifesto na humihiling na pagbitawin na yung mga pro-Duterte and pro-malicious, pro-China senators. Wala kayong puwang dito sa ating bansa. Lahat ng kumakampi kay Duterte at kumakampi sa China, kalaban po ng bayan yan, kalaban ng kawalang demokrasya, kalaban po ng aking kris, at tatagpasin po natin mga ulo niya pagdating ng araw. At kung ayaw po nating nakalapit, baka masaktan kayo dyan sa kris, mamili na lang kayo. Kung gusto niyo, hamunin ninyo ako. Ito po ang ating mga almas, lisensyado po ito. Isumbong nyo sa PNP. Pinapakita ni Carbonell ang kanyang mga baril. Opo, hindi lamang po, meron pa kayong hindi nakikita. Kanyon. At yung kanyon, wala pong lisensya. Pero ito mga handgun ko po, lisensyado to. Hindi bali po, hindi ko na kukunan ng permit o kaya yung kanyon. Mahirap po i-holster yan. Kailangan yan kariton. Ganun pa man, tayo po ay maglulunsad ng malawakang pagkundina sa tuloy-tuloy na pagpasok ng Inchik sa atin po. Alam po ninyo, ang plano ng mga Inchik at ni Duterte, kinakailangan umupo si Sara Duterte bilang Pangulo bago po magkatapusan ng taong ito. At inaagaw na po nila yung people power sa Luneta. Pinapalabas nila Maharlika at ni Banat Bay. Naku, Banat Bay. Sila raw po may pasimuno ng people power na yan. Hoy! Lumapit-lapit ka nga rito, Banat Bay, baka mabanatan ko yung pangumong ilong. Mga kaibigan, hindi po tayo namimersonal. Pero talagang ang pangit na mga
kumakampi kay Duterte at kumakampi sa China. Tayo po ay hindi naman kagwapuhan, pero paminsan-minsan medyo charming po ng konti. Ngayon, mga kaibigan, yung sinasabi po nilang political party daw, magiging party list ang People's Congress. Mali. Sa ngalan po ng aking pong pagkatao, hindi po kami sasali sa hungkag na halalan. Papag-resignin muna namin, ipapabasura muna namin yung makinarya ng pandaraya bago kami sasali dyan po sa hungkag, partial, fake election. Yan po ang ating pong paninindigan. Ang ipapaglaban po ng People's Congress, tatlo lamang. Una, laban sa korupsyon. Pangalawa, laban sa political dynasty. Abay, nagiging cottage industry, negosyo na po ang politika, katakawan ng mga Villar, Binay, Cayetano, Villanueva. Yung Villanueva ng Bulacan, lumalabas, yan po ay bagong Kibuloy ng Bulacan o ng Luzon. Kibuloy, bagay, medyo magkahawig po yan si Joel at si Apollo Kibuloy. Kaya nga po, ang tawag ko dyan kay Joel Villanueva pag si Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ. Etong si JIL, Judas is Lord Villanueva. Panginoon nila ay si Judas. Panginoon nila hindi si Kristo. Si Kristo ay banal na Misaya o sugo ng poong may kapal. Mga kaibigan, ginagamit nito para pang hold up ng mga Pilipino, ng mga tao. Kaya nga po nung araw pa kinisyon ko na ultimong El Shaddai. Bagamat nakikita ko kasi kababalaghan yung pinagagawa, yung babalik ta rin ng payong para saluhin ang grasya grasya ng kalangitan. Lumabas pagbalik na ng payong, nabasa siya sapagkat lumabas ulan. Ganun pa man, hindi po natin pinalagpas yan. Sabi ko, hindi ko papakilaban ang inyong religion, pero mali na apihin ninyo yung mga bakla. Akalain po ninyo, yung mga binabae o bakla, itiniwalag sa El Shaddai. Kawawa naman, ang dami niyan. Kami po mga Muslim, naintindihan po namin yung mga bakla. Hindi po namin kinukundina yan. Hindi naman namin pinagsusutan hijab. Hindi namin pinapayagan na sila'y manlinlang ng kapwa sa pamamagitan ng pagkolorete ng kanilang labi, pagbi-makeup, pagdadamit ng babae upang sila'y maging babae. Kaya po tama yung iglesia ni Velarde, El Shaddai. Abay, pinagbawal niya. Bawal ang bakla, bawal niya magsuot ng mga suot na babae ang mga lalaki. Alam po ninyo, nagalit po yung mga bakla. Tiniwalag sila. Nagtayo sila ng kanilang relihiyon. Hindi na sila miyembro ng El Shaddai. Nagtatagpo sila ng mas relihiyosong grupo. Ano po pangalan? Makinig po kayo mabuti. Yung mga tiniwalag ng mga bakla, nagtatag ng sariling relihiyon. Hindi na sila El Shaddai. Ang pangalan ng kanilang relihiyon, Diyos Koday. Nangiti na si Rick Balmonte, ha? Galing kay Atty. Rick Balmonte, yan joke na yan. Mga kaibigan, tayo po ay magpapatuloy. At ang pangatlo na layunin o ng polisiya ng People's Congress ay ang paglaban ng lantaran, hayagan, laban sa China. Paano po natin gagawin yan? Hindi lamang po yan sa pamamagitan ng kris, sandata, o barilan, o pagkakanyon sa kanila ng tubig. Abay, nag-meeting po kami kahapon ni Atty. Adasa at nagkasundo kami na pagpapangunahan ko ang paglaban sa kanyunan ng tubig dyan sa West Philippine Sea. Ang sabi ni Atty. Homobono Adasa,
abay maghakot daw ako ng tubig mula sa malabanan. Malabanan. Alam po ninyo yung malabanan, yan po sumisipsip ng tubig ng mga imbornal at mga kubeta. Yun daw ang ibobomba ko sa mga insik, mga kaibigan. Pero, joking aside, ang amin po agenda dyan nila Tom Agulto, Jolad Santos at Colonel Odonio, magpapadala po kami ng People's Memorandum laban sa China o sa China. Sabihin namin, umalis kayo dyan sa West Philippine Sea. Hindi kayo dapat pumapanig kay Marcoleta nagsasabing katang-isip lamang yung pag-angkin ng Pilipinas ng West Philippine Sea. Napakabugok, hindi bali ng bugok na abogado ito si Marcoleta. Hindi ko mapapatawad yung piluka na yan sa kanyang katraidoran sa pagkampi sa China. Nagpapasweldo sa iyo, Pilipinas. Ikaw, Marcoleta, pagsisilbihan mo, hindi lamang si Duterte, kundi ang kumpas ni Duterte na kampihan ng China. Mga nakakagigil po talaga ito ating Senado. Pero yan po ay maglalabas po kami ng manifesto, maglalabas kami ng kahilingan ng taong bayan, pipirma maraming Pilipino na dapat tigilan na natin ang pagpapasweldo dito sa mga traidor at magnanakaw na senador sa pangunguna ni Sisi Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, Villar family, sapagkat siyang Villar, napakayaman na, napakaswapang pa rin. O magdidemanda kayo, uulitin ko, ang mga Villar, napakayaman, napakaswapang. Bakit? Secretary of Public Works, pinayagan niya ang pahayagang pagnanakaw ng mga diskaya at ng mga Lobiano, mga kampon nila Escudero at ni Villanueva. Abay, ano po yan? Conspiracy against the Filipino people. At uusigin namin kayo. Uusigin namin kayo. Kayo mga Villar, kayo mga Villanueva, kayo mga Robin Padilla, Jingo Estrada, Cayetano, Escudero. Napakarami po natin ipapatanggal. Pag hindi kayo matatanggal ng Korte Suprema, kaming People's Congress ang magtatanggal sa inyo. Sukdulang hablutin namin kayo sa traffic at kayo ay bitayin namin ng patiwarik. Yan po ang isa sa mga agendang lihim. Hindi na po lihim kasi mukhang nadulas na po tayo, nasabi na natin. At tayo po'y maninindigan. Ano ang People's Congress? Una, lalaban ng puspusan, laban sa korupsyon. Pangalawa, atin pong i-dismantle, lalabanan, ibabagsak lahat ng political dynasty. Number 3, ating hayagan na tututulan, lalabanan ang China. Kampihan man sila ni Robin Padilla, kampihan man sila ni Marcoleta o ni Sara Duterte, lalabanan po natin yan. Yan po ang ating paninindigan. Ako po ang kawal ng demokrasya. Magdemanda kayo kung magdemanda. Hindi ko natatakot sa inyo. Ako po si Kawal de Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!